po sa ating lahat. I-share ko lang po ang aking daily devotion mula sa aklat ng Jeremiah 3:19. Sinabi ni Yahweh, itinurong kitang anak Israel at binigyan ng lupang pinakamainam sa lahat, sapagkat inakala kong kikilalanin mo akong ama at hindi ka titalikod sa akin. Ang Jeremiah 3:19 po ay isang malalim na talata patungkol sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit na sa kabila ng ating paulit-ulit na kasalanan, patuloy niya pa rin pong ipinadarama sa bawat isa ang kanyang pagmamahal. Sa talatang ito rin po, pinapakita kung gaano ang pagnanais ng Panginoon Diyos na may balik niya ang mga tao sa pagiging malapit sa Diyos Ama sa langit. Ang pagtawag ng Diyos sa Diyos na Ama ay hindi lamang isang deklarasyon, kundi isang malalim na pangako sa isang relasyon ng tiwala, pagsunod at pag-ibig. Ito rin na po ay nagpapahiwatig ng isang kompletong pagtalikod sa lahat ng ating mga kasalanan at buong pagyakap sa ating Panginoon. Ang gawain ito ng pananampalataya ay mahalaga upang maranasan natin ang kabuuang pagpapala ng Diyos. Jeremiah 3:19 din po ay nag-aalok ng isang makapangyarihang mensahe patungkol sa pag-ibig, biyaya at kahalagahan ng isang tunay na relasyon sa Diyos. Binigyan din ng talata ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa kabila ng kanilang paulit-ulit na kawalang katapatan. Nais ng Diyos na ibalik sa kanyang mga tao ang isang lugar ng pagpapala at pagiging malapit. Ang kahalagahan ng pagsisisi at pananampalataya. Ang tunay na panunumbalik ay nangangailangan ng pagbabalik sa Diyos sa pagsisisi at isang pangako na sundan siya ng buong puso. Ang kahalagahan ng pagkilala sa Diyos Ama, ang gawain ito ng pananampalataya ay nagpapahiwatig ng isang malalim na tiwala, pagsunod at pag-ibig para sa Diyos. Ang kahihinatnan ng kawalang katapatan, ang puso ng Diyos ay masisira ng pag-imagsik sa kanyang mga tao at ito'y humahantong sa pagkasira at pagiging walayo. Ang Jeremiah 3:19 po ay nagsisilbing paalala na ang pagdanais ng Diyos para sa isang mapagmahal na relasyon sa kanyang mga tao ay magpatuloy. Hinihikayat tayo nito na suriin ang ating mga puso at magpasya para sa isang buhay pananampalataya at pagsunod. Ang talata ay nag-aanyaya rin sa atin na tuklasin ang kalikasan ng pag-ibig ng Diyos at tulad ng isang ama, ang kahulugan ng pagsisisi at ang mga pagpapala na nagmumula sa isang naibalik na relasyon mula sa Kanya. Kaya mga kapatid, mahal tayo ni Lord. Nais ng Panginoon tayong lahat ay tawagin niyang anak sa kabila ng ating mga kasalanan. Katulad po ng 1,000 na nalaglag sa lupa, na kahit gaano pa ito kadumi, kalukot, ito ay napakalaking halaga pa rin. Ganon din po sa ating mga tao, na kahit gaano pa kalaki, kadami ang ating mga kasalanan, nakahanda ang Panginoon na tayo tanggapin, yakapin. May halin tulad din po tayo sa alibughang anak mula sa aklat ng Lucas. Binigyan niya ng kalayaan ng kanyang anak, ngunit nang ito ay maghirap at maubusan ng pera, siya ay nagpa siyang bumalik sa kanyang ama at humingi ng tawad. Sa kasiyahan ng kanyang ama, patok po siya nitong niyakap at pinagkatay pa ng isang matabang luya. Ganon din po ang magiging kagalakan ng Panginoon kung tayo ay magsisisi at magbabalik loob sa Kanya. Kaya mga kapatid, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Dahil labis-labis ang Kanyang magiging kagalakan kung tayong mga anak niya ay magbabalik sa loob sa Kanya. Ang pagmamahal ng Diyos ay napakadakila. Inialay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo tubusin sa ating mga kasalanan at maging karapat-dapat na tawaging anak ng Diyos Ama sa langit. Mga kapatid, ang pagmamahal ni Lord, mahal na mahal tayo ni Lord sa kabila ng ating mga kasalanan. Sa kabila nating mga pagkukulang, patuloy niya pa rin pinadarama sa bawat isa ang kanyang pagmamahal. Huwag tayong mag-alinlangan na lumapit sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Dahil si Lord, naghihintay lang na tayo ay lumapit at magbalik loob sa Kanya.
Yun lang po at marami pong salamat. Naway meron po kayo natutunan sa aking daily devotion. Maraming salamat po.